Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Ito, talagang matindi. Senyor Aguila, sumuko na, sumurrender na, inamin na ang ginawa niyang kasalanan, mga kaibigan. Magugulat kayo sa pag-amin nito. Laman ng video na yan ng ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na, samahan nyo po ako, mga kaibigan. Si Jerens Kilari. Galing ng bata, text papunta ng kanyang ama. Naitay, hindi ko na kaya ang ipinagagawa nila sa akin. Surrender na talaga ako. Big time financer. Meron talagang iwan information straight from the witness na andun. Na by all means, kukunin nila ang liderato from the Socorro Bayanihan Services Incorporated. Yan nagsimula. Para ang mga tao titingala sa batang iyon, sa school student na iyon. Yung sinabi kong dating official dito, kasi maganda siyang salita, magandang magsulat. Bago ang meeting nila sa Socorro Bayanihan Services, siya yung gagawa ng mensahe at ipamemorize doon sa batang yun. May proof ako dito. Meron akong very close friend sa high school. Isang maestro. Meron din siyang close friend na kapwa teacher na ama ng batang iyon. Nag-inuman sila, nagkatuwaan, nag-pass out yung ama ng batang iyon. Tumunog yung cellphone. At saka pinipick up nung sabi kong close friend ko, nabasa niya doon sa text. Galing ng batang iyon, pangalanan ko na si Jerens Kilari. Galing ng bata, text papunta ng kanyang ama. Naitay, hindi ko na kaya ang ipinagagawa nila sa akin. Surrender na talaga ako. Maraming pahina ang ipamemorize sa akin para i-announce dun sa mga meeting. Yun, surrender na siya. Pero dahil sa sinabi ko kanina, yung financer, yung isang tinitingala, popular naman siya, pangalanan ko na rin, si dating board member Mamerto Galanida. Ayaw nila na huminto yung si Jerens sa misyon na pinagagawa nila. Maraming testimonies kahapon na yung mensahe na sinusulat ni Mamerto Galanida, yung messenger mismo, yung nagdadala ng mensahe papunta kay Jerens, siya yung nag-testimony kahapon na lahat ng sinasabi ng batang iyon galing kay Mamerto Galanida. Bakit believe na believe ang mga tao doon? Bakit hawak na hawak ang isipan ng 5,000 members ngayon? Kasi magaling ang ginagawa ni Mamerto Galanida ng mga mensahe na galing daw sa langit.
lahat daw ng kanilang kasapi ay papuntang langit. Kasi yung bata na yun, si Jerence, siya daw ang nasira. Maraming nabiktima. Meron akong younger sister, nag-resign sa pagiging teacher. Meron akong elder sister, nag-resign, malaki ang posisyon sa local government unit of Socorro. Dahil sa pangakong iyon. So nagtagumpay sila. Okay, alright. Yan, naku po, matindi. Napanood naman po natin ng ruling ng video. Disclaimer lang ho, paunawa. Yung video na yan ay hindi po bago. Old video ho yan na on the record. Ay nakasubmit ho yan diyan sa Senado. Na alam ko ho, ayon sa aking nakuhang impormasyon, ay gagamiting ebidensya laban ho dito sa leader ng kulto na si Senyor Aguila. Yan pong nakikita nyo na nagsalita diyan sa video ay isang whistleblower. Siya ho ang nagsiwalat para magbigay daan para imbestigahan ho ito. But hindi pa ho naipakita, naiplay diyan sa Senado itong video na ito. Ako pa lang ho ang tanging nakakuha nakakuha ng video na ito dahil matyaga ho tayong gumawa ng paraan para mag-search at yan nga ho pinalad naman ho tayo na makakuha po ng file ng video na ito. Matibay na ebidensya ho ito na on the record nakasubmit, inuulit ko, diyan po sa Senado mga kaibigan. At shout out at maraming salamat Radio Japan, maraming salamat po At heto nga ho, talagang dito pa lang ho sa video na ito, mahaba ho ito. May part 1, may part 2 at part 3 ito. Dito po sa part 1, kahindik-hindik, mas kahindik-hindik ang matutuklasan po natin. Diyan po sa part 2 at part 3 ng video na ipapakita ko po sa inyo. Hindi ko pwedeng ipakita lahat at masyadong mahaba ho. Kaya dinidivide po natin at nasa ganon mabigyan po natin ng linaw. Maliwanag naman ho diyan sa video na yan na inamin inamin ni Senyor Aguila na ito ay suko na siya, sumurrender na sa pinapagawa nitong sino to? Nakalimutan ko tuloy, nawala listahan ko. Yung kasama niya sa hearing, si Galida, si yung matanda po na laging katabi niya, matalino yun dating superintendent, doktor daw yun mga kaibigan. Di umano, ayon sa video na pinapalabas niya, dating mayor din. Sa madalit salita, marami niyang pinagdaanan, marami na rin experience sa edad po ng kanya pong katandaan ngayon. Nirespeto ko po lahat ng matanda. Sinasabi ko pong matanda dahil yun na lang po ang itawag po natin sa kanya. Batalang kong apelido niya is Galida. Mga kaibigan, I'm very sorry naiwanan ko yung isang cellphone ko. Nandun po nakalista lahat yung aking mga dapat babanggitin. Pati yung pa-shoutout nandun sa isang cellphone ko Bata, heto nga, ito pala ay mayroong hidden agenda itong mga ito na nagtagumpay. Naku po, mas matindi yung una yung mga susunod kong video ay ginawa bago tayo dumako dito sa pinakarurok ng ating tatalakayin. Doon sa mga susunod kong ipapakita ko video pa ay mayroon po silang hawak ng mga testimony, ebidensya, on the record din po yan, nakasubmit diyan po sa Senado na ginawang human shield dahil itong
pinatahimik ng panahon ni Duterte na mga nga po'y sindikato na mga bawal na gamot ay yung isa ho ay pinatahimik na. Itong number 2 na nakatunog na patatahimikin din ay diyan ho nagtago sa kapihan para nang sa ganoon ay hindi mapatahimik mga kaibigan. In word na patahimik lang ho. Pinatahimik ang aking gagamitin dahil bawal ho kay YouTube yung aking mga salita na direct na ika nga po na binawian ng buhay. Ibig kong sabihin na kahit salitang pinatahimik na lang ang aking ginamit. Mahabang talakayan mga kaibigan. At abangan po natin yan sa part 2 nito at part 3. At ako kahindik-hindik mga kaibigan. Walang sinabi itong video na ito. Okay, dito pa lang ay bigyan po natin ng highlight itong tinatawag na pag-amin, pag-surrender. Dito na si Senyor Aguila mga kaibigan. Maliwanag po, di ba? Doon pa lang sa pinamemorize sa kanya ay hindi na kaya. Kaya't ang ebidensya ay nabasa sa text. Na sinasa doon sa text nitong Senyor Aguila na papunta sa kanyang tatay na yumao na. Ay hindi na kaya ang pinapagawa sa kanya nitong si Galida na pag-memorize pa lang suko na kaya't sumusuko na siya sa kanyang pinapagawa mga kaibigan. Ay talagang matindi ang layunin pala nito. Kaya pala hindi na tayo magtataka. Di sa nagdaan na Senate hearing ay laging nasa tabi niya yung matanda na si Galida at siya laging bumaback up dito kay Senyor Aguila pag nagsasalita diyan po sa Senate hearing. Pumapasok rin sa isip ko yan bakit ganun ang nangyayari. At pumapasok pa rin sa aking isipan ang laging binibitawan nitong si Senyor Aguila na halos tumulo ang kanyang luha. At makikita po natin nagpapaawa na sabi niya, hindi ko naman sabi niya ganito, Your Honor, hindi ko naman kinagustuhan na ako ay maging isang leader ng Socorro. Sinabi niya yun on the record dyan sa video. Hindi raw niya kagustuhan na maging leader ng Socorro nung kapihan. At yun nga ang marami nagko-comment diyan sa comment section. Kahit ako nagtatanong din, ay bakit nandyan ka ngayon sa kapihan at bakit ikaw one leader? Hindi ko matalakay dati mga kaibigan sapagkat wala po tayong makuha na batayan kung bakit binibigyan natin ang tanong yun. Ngayon nabigyan po natin ng question. Malaking katanungan dahil may batayan na po tayo according diyan sa salaysay ni ng tagapagsiwalat isang whistleblower nandiyan po ay gusto palang kunin ang layunin ay gustong kunin itong kapihan sa pamumuno ni Senyor Aguila na ang mastermind dito ang nagmanipula. Ginamit lang itong si Senyor Aguila ay itong si Galida mga kaibigan, yung matanda na Galida, dating mayor, dating superintendent di umano ng isang school, doctorate siya, matalino, di ba? Ay ginamit lang ito pong ika nga po'y si Senyor Aguila. Ay talagang kung tutuusin, parang gusto ko nang maniwala mga kaibigan, ba't hindi pa rin ako maniniwala? Yun ang punto ko lang, parang gusto kong maniwala at ba't hindi pa rin ako maniniwala? Bakit ko nasabi mga kaibigan yun? Sapagkat alam nyo, kasi sinasabi ko sa inyo, ayaw ko kayong bigyan ng fake news. Gagawa pa rin po tayo na masusi at magpapakita pa rin tayo ng iba pang ebidensya na layunin talaga nitong si Galida ay gamitin itong
si Senyor Aguila. Ay, papasok rin po sa isipan nyo. Sa edad niya ba ay qualified ito? Si Senyor Aguila sa edad na 22. Samantalang si Galida ay isang dating mayor, isang superintendent ng school, isang doctorate, ay qualified siya. Doon pala sa mga pinag-aralan, mga kaibigan, na ikangaho, maging presidente ng kapihan. Sa senior po kung tatawagin, sa seniority, ay qualified din po siya. Bilang mamuno ng kapihan. Bakit hindi siya naging presidente? Bakit ito ang naging presidente? Ay itong si Senyor Aguila. Iyan po ang katanungan. Kahit sa hearing ho, diyan sa Senado, naitanong na rin nito si Senator Bato. Bakit ginawa mong presidente? Ay itong si Senyor Aguila, hindi ikaw. Mga kaibigan, hindi niya masagot ng diretso. Sumasagot siya ay pawang iniiba ang ikangapoy rason. Kaya dito po ay unti-unti na nabibigyan ng linaw, bagamat ang gusto nating ipunto dito doon sa pag-amin ni Senyor Aguila na siya ho ay nahihirapan na, surrender na siya sa pinapagawa ni Galida. Galida ba? Galida? Basta I'm very sorry kung nagkamali ako. Wag po kayong mag-alala. Sa susunod kong vlog ay i-memorize ko na yung tunay at buong pangalan nitong matanda na ito. Maliwanag ko na surrender na itong si Senyor Aguila. Sa pinamemorize pa lang, ay bata nga eh. Kasi bata ay ang isipan niya na hindi pa masyadong matured. Kaya doon sa pinamemorize pa lang na dapat sasabihin sa taong bayan na sinasasakupan niya, diyan po na mahigit kumulang 4,000 membro ay meron siyang dapat idoktrina at sabihin at mapaniwala. Ay hindi niya magawa ho nitong Senyor Aguila. Kaya't nag-text sa kanyang tatay na surrender na siya, suko na, mga kaibigan. Doon pa lang ho. Sa pag-amin na yon ay talagang naglalaro po dito. Kung susuriin po natin ang video na ito, ay ginagamit itong si Senyor Aguila ni Galida, mga kaibigan. Ay matindi, playing safe. Playing safe. Siyempre nga, kung magkaroon ng problema diyan sa kapihan, ay walang ibang sisisihin kundi ang presidente. Ba't nagkakamali ka, Galida? Ay damay ka. Baka ikaw pa ang mastermind, ba't hindi ko? Ika nga po'y nagtatapos doon. Baka lang, di umano, ikaw ang mastermind. Abangan po natin yan, mga kaibigan, sa next kong vlog. Susuriin po natin kung talagang si Galida ang mastermind at ginagamit itong si Senyor Aguila. Mapapansin nyo po sa video, laging napipigilan ng pagsalita itong si Senyor Aguila na sinasabi niya nga, uulitin ko, hindi ko naman kinagustuhan, Your Honor, na maging presidente ng Socorro. Hanggang doon lang siya, mga kaibigan. Parang may gustong isiwalat itong si Senyor Aguila na ika nga po'y ginamit siya, hindi niya magawa dahil nandun pa rin siguro yung takot sa kanya. Dahil nakapaligid, nakadikit sa kanya itong si Galida. Marami ang masasabit dito pag nagkataon. Hindi po tayo nagtatapos dito, mga kaibigan. Ito ay ating pawang public opinion na mayroon po tayong plan B na public opinion dito. Ngayon po ay nakakulong diyan sa Senado itong si Senyor Aguila. Kasama po itong si Galida at iba pang membro ng kulto. Hindi po natin maalis sa ating puso at isipan at sa public opinion natin na balang araw, kapag nauntog ho ang ulo at nakonsensya ng tuluyan itong si Senyor Aguila, ay ikakanta ho nito ang tunay na pangyayari kung sino ang mastermind, kung sino ang nag-uutos sa kanya. Mga kaibigan, darating po yan, but hindi 100%. Ito ay pawang public opinion na malapit sa katotohanan dahil
mayroon po tayong pinagbabatayan. Sa ruling ng video na yan ay lumalabas ang pag-amin niya na surrender na siya, suko na sa pinagawa-gagawa sa kanya ni Galida. That's why matibay na ebidensya na ginagamit lang ito ni Galida. Ngayon ang tanong at kaabang-abang, aamin ba talaga itong si Senyor Aguila? Napapangalanan niya itong ikangay mastermind talaga dito kung sino ang utak sa mga ginagawa niya na siya ay ginagamit lang. Tinuturuan siya ng mga kalukuhan na nangyayari dyan sa kapihan kahit hindi niya kagustuhan ay nagagawa niya dahil sa utos ho. Sino ang nag-utos, mga kaibigan? Abangan po natin yan. Sino nga ba ang nag-uutos dito? Alam nyo na yun eh. Ba't kailangan po natin ang kaukulang ebidensya dito? Huwag po tayong mag-alala. Katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, hindi po tayo natutulog. Hindi po tayo nag-i-standby sa isang ikangapoy video lamang. Abangan po natin ang kahindik-hindik pa. Totoo nga ba na talagang ginamit itong si Senyor Aguila? Paunawa mga kaibigan, ito pong video na pinapakita ko sa inyo, hindi nyo ho ito mapapanood diyan sa Senate hearing. Ako pa lang po at mayroon pang isa na aking source ang may hawak nito mga kaibigan. Kaya dito po, sa susunod ko pang video, mas kahindik-hindik. Matutuklasan po natin ang katotohanan mga kaibigan. Nako, wala na po tayong oras. Sana po next vlog na lang tayo mag-shoutout at kukulangin tayo sa oras. Sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito mga kaibigan. At lahat po ng public opinion diyan ay pawang nagbabase tayo sa ruling ng video. Kaabang-abang, tandaan po natin, panibagong video sa parto. Diyan po natin matutuklasan bakit nangyari ito. At napakarami pong isiniwalat dito sa pangalawang video parto mga kaibigan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Diyan po sa comment section. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito at pwede po kayong mag-iwan ng public opinion. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Bye-bye.